nga guys, oh, wow, di ba? Ikot siya, oh. Nalaglag yan kanina eh. Oh, yan. Oh, di ba? It's fun. Look. Oh, medyo maalon nga dito sa river, oh. Talagang nag-create siya ng alon. Pero it's fun. I like watching it. Nice. Ah, look at that. Oh, there you go. I told you that thumb just fell off the jet ski. He might need my help. Yan na pala mo eh. Pasikat kasi, di ba? Babe lang sana, kagaya ko, di ba? Babe lang. Guys, wish me luck. Oh, medyo maalon talaga yung river. So, tukat-tukat ako. Kakatakot, but the weather is so fine. This is my ideal time. About 7 o'clock in the evening. So, sa atin gabi na yan, di ba? Madilim na. But dito sa New Zealand, it's still nice and sunny. So, I'll show you around. You know, marami tayong mga kaberks dyan, oh, sa river. Mag-jet ski yan sila. So, it's gonna be fun. See you later. As itong Waikato River, meron talaga tong historical significance, o di ba? Nag-research. Kasi ito nung una, nung wala pang mga kalsada dito sa New Zealand, yung mga Maori natin, yung mga kasama nating Maori dito sa New Zealand, this is their mode of transport niya, tawag lang waka. So yung mga bangka-bangka, kaya sa atin mga bangka-bangka. So dito sila nag-transport ng mga goods and simula hanggang Auckland papuntang Hamilton. So dito sila dumadaan sa river. So yan po yung historical significance nito. So nung syempre may kalsada na at nag-improve na at saka naging first world na yung New Zealand, wala na, natigil na yung transportation ng mga goods dito sa river. So ito ngayon ay parang leisure na lang siya. May mga nagfi-fishing, kagaya niyan, may nag-jet ski, may mga nagpapasikat dyan ng mga afam. Pero talagang napakaganda naman talaga ng river. Ba't hindi, di ba? Eh ako, hawak lang ako dito sa bugsay ko hanggat hindi malaglag. So syempre, ingat-ingat din paminsan kasi ako malaglag. Baka lang nang malaglag ako, wala yung phone. Yan guys, oh, may isda. Yan, napakalaking isda. Maraming isda talaga dito sa river, oh. Marami sila, kaso na-disturbo ko na sa nagselisan. Yan isa natutulog pa, kaya hindi na nintala na meron na palang nag-video sa kanya. Doon, umalis na. So ngayon po, pag-uusapan natin yung 5 dahilan kung bakit na hindi tayo aalis ng New Zealand. Alam naman natin, maraming umaalis ng New Zealand, di ba? Lumilipat ng ibang bansa. Usually papuntang Australia. Pero ano mga reason natin kung bakit hindi tayo umaalis ng New Zealand? Number 1, ito yun, oh, di ba? O, di ba? Parang nasa paraiso ka lang. So, pagkatapos ng trabaho, chill lang, di ba? Relax lang. So, pwede kang pumunta ng river, pumunta ka ng beach, at hindi mo inaantala na pwede kang masaktan, o hindi mo inaakala na pwede kang masaktan kasi wala naman tayong mga saltwater crocodiles dito, wala naman tayong mga bull sharks sa river dito, so talagang napaka-safe. So number 2, napakalinis ng tubig at saka ng hangin dito, walang polusyon, kasi nga naman 5 milyon lang naman ang population natin sa New Zealand, so talagang malinis yung tubig, malinis yung hangin, so napaka-fresh talaga. So number 3 na reason kung bakit ayaw kong umalis ng New Zealand o ayaw ng ibang tao umalis ng New Zealand, kasi hindi tayo gusto lang natin yung simpleng pamumuhay. Syempre, so gusto mo lang nung hindi ka na-stress sa trabaho dito, kasi sa New Zealand number 1 priority kasi dito yung work-life balance. So kailangan talaga kahit ka sa trabaho, syempre work hard ka rin sa trabaho, pero marunong ka rin mag-relax. Kagaya ngayon, public holiday ngayon. So, yung mga tao nakaka-holiday na ngayon kasi
ando na, umalis na, pumunta na yung mga beach, pumunta na yung mga holiday places kasi yun talaga pagkatapos ng trabaho, chill lang. Number 4 na reason, napaka-informal dito sa New Zealand. So yung mga boss mo, ayaw nilang tawagin silang sir or ma'am. So talagang simple lang at tsaka pwede mo silang makahalubilo, pwede mo silang puntahan, kausapin na hindi ka nagwo-worry na baka kapagalitan. So talagang hindi yung gap ng boss mo tsaka ikaw, hindi talaga siya, parang wala siyang gap. So yun nga, parang kinakausap mo ng kaibigan mo, parang ano lang, trabaho lang, di ba? So number 5 is Siyempre kung mahilig ka sa mga adventure, mahilig ka gaya ko, mahilig ka sa mga pumunta ng mga beaches, pumunta ng mag-snowboard at saka mag-snorkeling or kahit mag-snowboarding, paragliding, lahat na naisip mo ng mga activities dito, bungee jumping, skydiving, andito lahat. So yun, hindi ko pa nasubukan lahat yun, pero gustong subukan in the future. So ano kaya sa tingin nyo? Kung may mga comments kayo dito sa sinasabi ko at gusto nyo idagdag na reason kung bakit hindi tayo alas ng New Zealand, maglagay kayo ng yung mga comments nyo dyan sa comment section natin. Sandali lang, dito na ako sa gilid ng river. So okay, alright, paalam!